Samantala, ilang mahalagang usapin pa ang natalakay sa ikatlong araw ng formal peace talks sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF. Kabilang narito ang pagpapalawig ng tigil putukan hanggang Disyembre. Positibo naman ang pamahalaan na makabubuo ang dalawang panig ng draft ng peace agreement sa loob ng 6 na buwan. Si George Bandola mag-uulat live mula sa Oslo, Norway. George. Kathy, actually, sa mga oras na ito, Kathy, ay talagang medyo masama ang panahon dito sa Oslo, Norway. Gayunpaman ay nagpapatuloy pa rin ang usapan sa pagitan ng GRP at ng NDF at naging milestone nga yung nakalipas sa 3 ang ceasefire nito hanggang Pasko. Ayon sa NDF, matapos lang ang peace talks, posibleng ipag-utos na nila ang mas mahabang tigil putukan dahil na rin sa napakagandang resulta ng usapan dito sa Oslo. Ayon kay Luis Salandoni, chairman ng NDF panel, hindi naging mahirap ang takbo ng usapan maliban sa dalawang agenda, ang amnesty at ceasefire. Handa na rin yung CPP, NPA na gumawa ng ceasefire. Nag-declare na nga si Oris na dahil i-release yung 5 prisoners of war, ay in-extend na yung ceasefire up to August 31 yata. Pero meron na rin hinahanda na yung extension ng ceasefire ay mas mahaba. So magkakatugma yung ceasefire ng dalawang panig. Paniwala din si Halandoni na magiging mabilis ang komunikasyon ng tigil putukan dahil updated din sa social media at teknolohiya si George Madlos o Commander Oris. Siyempre, magaling naman ang communication sa loob ngayon. Modern communication. Pagka napag-agree dito at napag-agree sa leadership doon, bababa sa lahat ng units. So, pag sinabi ni Ka-Oris ito, papaalam na yan sa lahat ng units ng NPA. No? Sa panig ng pamahalaan, ikinatuwa ng mga ito ang mabilis na usapan. Tanging mga usapin sa amnesty at ceasefire ang nalalabing agenda sa peace talks. So far, so good. It has been moving smoothly. May mga minor difficulties once in a while, pero so far, as per schedule. Pero, na lang, we have a common formulation na meron ng kaming common statement, except that we have some minor differences in the formulation ng statement namin on amnesty and ceasefire. Naniniwala ang GRP na may regalo sa Pangulong Duterte ang panel sa pagbabalik nito sa bansa. Kabilang ng pag-asang sa loob ng 6 na buwan, pwede nang makabuo ng draft agreement sa pagitan ng dalawang panig. Yung other committees, okay din. They were able to, medyo matagal-tagal yung kasel. It took them 2 hours. Yung political and constitutional reform, I think only 30 minutes. May nagsabi pa nga yung end of hostilities and disposition of forces. Sabi niya, 9 minutes lang eh. Oo. So, maganda ang daloy na pag-uusap. Oo. Sa pagtatapos ka ng ikatlong araw ng usapan dito sa Oslo, ipinasyal pa ng Norwegian government bilang facilitator ang GRP at NDF. Magkasamang ipinasyal ang mga ito sa Nude Sculpture Park o sa Vigilant Park hanggang sa City Hall ng Oslo, kung saan taunang iginagawad ang Nobel Peace Prize. Umaasa ang parehong panig ng GRP at ng NDF na sa pamagitan ng litratong yan na kung saan sila magkakasama, ipinapakita lamang nito na pupwede palang magkaisa ang lahat, maging sa magkabilang panig sa napakaikling panahon lamang. Inaasahan nga na sa mga susunod na taon, sa mga susunod na araw, ay tuluyang magkakaroon ng kasunduan ang parehong panig tungo sa tunay na kapayapaan ng Pilipinas. Mula rito sa Oslo, Norway, kasama si Larry Doon para sa PTV News, ako po si George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.